For this video mga kaayos, magbabaklas tayo ng cross bearing, cross joint. Ayan o, sira na. Ito, dalawa. Ito yung dahilan kaya maingay yung ating under chassis. Sa panahon na tatakbo yung ating sasakyan, nagbibigay ito ng langit-ngit na ingay. Ayan o. Kaya paklasin muna natin. Ito ay propeller ng Suzuki Carry multi-cab, kahit hindi kayo nagtatanong. Alright, so may mga lock yan dyan sa bandang looban. So iba-ibang model ng sasakyan, iba-iba yung locking point ng mga cross bearing. Ayun. So ngayon tinatanggal natin yung 4 na lock dahil kung baguhan ka sa mga ganitong trabaho, talagang mahihirapan ka magtanggal ng mga cross bearing na to. Pero kung napanood mo tong video na to, pag may sasakyan ka tapos gusto mong mag DIY, so ngayon makakalis ka na sa labor cost o doon sa hindi ka nakukuha ng mekaniko. Ayun. Pero siguraduhin mo lang na kaya mo, baka ayun, matanggal mo nga tapos sa pagkabit naman mahihirapan ka. So may mga technique din sa pagkabit, kasi pag minsan nagkamali tayo dito mamaya sa pagkabit, pwedeng madamage yung cross bearing. So kung dahil hindi ka pa sanay, pwede ring magkasugat ka, pwede mo ring mapalo yung kamay mo ng maso. Ayan, dahil ano yan, pag mga ganito disenyo ay kadalasan ay pukpok lang talaga, ano, pang madalian. So hindi na ipinipress dahil medyo maliit lang naman to. Kaya kung gusto mo na, kung may budget ka naman, kumuha ka na lang ng mga marunong na mga mekaniko, mga certified mechanic, na yung tamang-tama lang naman yung singilan. Baka naman mas mahal yung singil. Yun nga, yun na kadalasan yung iba ay nag-DIY na lang dahil namamahalan sila sa libor ng mga ganitong trabaho. Pero kapag may idea ko kung magkano yung presyohan ng mga ganito, mas maganda naman yung kukuha na lang kayo ng mekaniko, para safe yung yung trabaho. So quality, kumbaga. Ayun. So natanggal na natin yung unang cross bearing. So kailangan nating sample yan dahil magkaiba-iba yung cross bearing. Marami kasing klase ng cross bearing. Kailangan ng sample talaga dahil magkamukha lang sila halos, pero minsan hindi. Depende kasi yan sa disenyo. Meron kasing malalaki yung cup. So mas maganda talaga pag nagbili ng spare na gamit, pisa, may sample. So dala-dala yung sample para safety, para hindi na pabalik-balik doon sa pagbibilhan. Ayun. So yun ang pinakamagandang desisyon pag bumibili ng pisa. Ayun. So abangan nyo bukas sa pagkabit natin, mga kayos. Follow for more sa hindi pa nakapag-follow, mga kayos, at pwede rin kayong bumisita sa ating munting YouTube channel, Weld ED. Ayun. So pwede na ilagay lang natin sa comment section yung link. Ayun. So ngayon nasa last portion na tayo. Ayan. Kung nasundan nyo yung video ito, ayan. So madali lang pagbaklas, diba? Thank you for watching.